just sit down po. Salamat for the courtesy. Social Welfare Development Secretary Rolando Bautista, Isabela City Mayor Al-Qaid Akbar, Isabela City Vice Mayor Cherilyn Santos Akbar, our elected officials here with us this afternoon, mga kababayan. Bago ako total 2 pages lang man to. Ang lalo-lalo ng biyahe. Abasahin ko na yung last paragraph. I call on everyone to continue being our partners in nation building. Together, let us work hand in hand to achieve meaningful and dignified lives for all. I wish you and I success in all of your future endeavors. Barang high school man yan. Ganito po, talagang I thought this would be about my second or third time to be here. I love the people of Basilan. I love the Yakans. I am a Maranao. Kaya wala man kayong makuha kung patayin ninyo ako. Mawalaan lang kayo ng moro sa gobyerno. Sa totoo lang. No, I was able to craft yung batas na hinihingi ni Murad na ibigay na ho namin. At my fervent hope, through the help of Allah, we would be able to do something about the Muslims and the Moro on the eastern side. Kaya kayo ho, kung magtingin kayo ng mapa and you want to know where the right side or east or the west or the left side, your right hand, if you're looking at the map in front of you, the Philippines, your right side is the eastern part of the Philippines. And your left side is the western side. Depende kung saan ka na lugar. Pero dito sa atin, magtingin ka at sinabi mo saan ang Western Mindanao dito, sa left mo. Eastern Mindanao sa right. Central Mindanao, Cagayan, pati ang mga Marawi. Yan po ang posisyon ng ating bayan. But so much of that, actually, I came here to plead for peace. Kasi po, mahirapan kaming makipag-away ng kapwa naming Pilipino. Ayaw ko talaga. Sa totoo lang. We have so many fighter jets. Kumpleto na tayo. Ba't hindi nyo nakita yung mga bagay-bagay na yan? Hindi lumilipad dito at maghulog ng bomba araw-araw. Only if the troops are cornered at wala nang malabasan, that's the only time yung mga helicopter magdating to save lives. Pero not for punitive action against whatever. The Abu Sayyaf, Yakan, the Abu Sayyaf, Hulo. Sana po pakinggan nila. This has been going on for the last, kagaya ng komunista, 1972, pagputok ng Cotabato campaign. At itong mga komunista, 53 years. 53 years o nag-aaway tayo. And all that we were able to finish are not the projects, but the lives of the innocent people. Wala talagang kahulugan na mag-away tayo. May pera naman. Ako, nung presidente ako, sabi ko sa mga Highway Department of DPWH Highway, sabi ko na,
yung pera na yan paghati-hatiin ng mabuti. Sa lahat. Wag muna ang Mindanao, ang Davao. Iwanan ninyo muna yan. Kasi pag yan ang nauna, ang tao magsabi, tignan mo itong gagong presidente na ito. Inuuna niya yung lugar niya. Kaya ang Davao, wala pa masyado. Kung napunta na ba kayo sa Davao? Welcome kayo lahat doon. Hindi kami nagtatanong doon kung Abu Sayyaf ka ba o hindi. Ngayon, kung magpaputok ka, di sige. Pero tandaan mo, pandagdag lang yan sa doong numerong mga Pilipino na namatay na walang kasalanan. And for no reason at all. Gusto ko nga, sabi ko kay Nor, may kaso siya nung isang gabi. Pumunta siya sa Malacanang sila tata. Hindi siya makaalis kasi may kaso siya. Gusto niyang pumunta sa labas. Tinawagan ko yung mga, well, of course, the authorities. At sinabi ko, payagan na lang. Hindi yan sisibat. Nor Biswari will never abandon his country. And I'm sure that he would only prepare to die in his native land. Hindi naman tayo Moro. Hindi tayo Arab. Pero pareha ang reliyon natin. Tayo Malay. Ang kamukha natin, mga Indonesian, Malaysian, Brunei, Philippines. Nauna lang kasi ang Mindanao. Mindanao was ahead by evangelization ng Islam missionaries by almost 70 years. Nagpunta ako sa mga archives ng Malaysia. Sinigurado ko kung ano talaga ang istorya. So Mindanao was already Islam when Magellan landed in the Philippines. At binaba niya yung mga canyon, binaba niya yung mga muskets, yung unang baril. Ang mga Pilipino sa Visayas, most of them were Muslims also. Lapu-Lapu was Muslim. He killed Magellan, not because nangagaw si Magellan, because Magellan was trying to convert Lapu-Lapu, who was a Muslim, to Christianity. Pero napatay rin sila eventually sa maraming sundalo, pati yan gunpowder. Wala ang, I don't know anong tawag sa akin lang. Because ang ating Filipino is named after King Philip of Spain. Kaya sabi ng mga palitan ko, gusto kong palitan balang araw. No particular name yet, but sure I would like to change the name of the Philippines because the Philippines is named after King Philip. Yun ang ginawa nila ni Magellan. Okay naman, tagal ng panahon. Sabi na, what's the name? Marami po. Kasi kami nung doon sa Mindanao hanggang Luzon, nung hindi inabot ng Islam, we were converted brutally. Pinapatay rin sa Europe. Pinapatay yung hindi ayaw mag-Kristiyano. So, every Sunday yan, nakalinya yung mga Pilipino na ayaw talagang mag-Christian. Yung iba naman sa Panayaw sa Hiligaynon, pare-pareho na tayo ng tribo. The Cebu people, ang tawag sa kanila is not really Cebuano. The name of the tribe of the people of yung Cebu, Sugbo. The Sugbo tribe. Kaya yung matatanda dyan, tanungin mo, saan ka pupunta? Sa Sugbo.
si mga waray. Those are Malay words. Tapos yung Ilonggo is Hiligaynon. Kaya lang yung mga tribo na yan, mga Bisaya, naabotan ng Espanyol. At pinagpapatay talaga pag ayaw mo. So kayo na ho ang mag-intindi niyan. Kompleto niyan yung sinasabi ko. Research na yan. Ano man magawa? Ang nanay ko man ang Maranao. Ang tatay ko Bisaya. Anong magawa ng minuno nila? What could have they done na kalabanin nila yung mga Kastila noon na pinagpipilit sila magsimba kung hindi isang araw ko dyan hampasin sa yung latigo nila. Tawag nilang latigo. So you know, magsabi ka lang ngayon na, Kristano yan. Moro man yan. But go into the history and you would really feel sorry for our country. Sorry for ourselves. Kidungker tayo eh. Ang unang umupo dito and lived with the fat of the land ang Espanyol. 400 years. Ano ba magawa natin? Anong magawa ng mga taga-Basila noon? Anong pangalan? Yakan. But were you able to really cultivate? So with the Visayans, pagtapos ng nandito, ang malalaking lupa, doon sa mga Katsila, doon sa mga Amerikano. Kasi binisitahan tayo ng aliens. Kasi ako, ang maranda, ang nanay ng nanay ko, Lanao del Sur talaga. Kaya nung eleksyon, nag-landslide ako doon si 24. Dito, Basila, nanalo ako. Nanalo ako ng hulo. Lahat ng hulo, populated areas, nanalo ako. Ba't buti nilang naintindihan eh? Naku, yung presidente hindi pupunta dito para sabihin na patayin natin yung mga kalaban natin. Yung patayin natin Pilipino? O di ba hanap ka ng ibang kalaban? Ganon rin sa NPA. Hirap na hirap ako. Ako sabi, sige, doon, may campaign, patuloy yan. Because I know that it will cause death. Pag ikaw ang nasa taas, maski moro ka ngayon, magdugo yung kasing-kasing mo kung alam mo ang history ng Pilipinas. Kung hindi sila pumunta dito sana, kung hindi pumunta yung mga Katsila, sa Indonesia po ang pumunta doon mga Dutch. Sa Malaysia mga Britain. Po tayo ang masakit. 400 years. Sipin mo yung 400 years. That is eternity to me. At ginawa, binaboy, at finally na-convert into Christianity. Wala akong sa reliyon. Wala akong, kanya-kanya yan. Ako, I believe in one God, Allah. Period. Wala na akong ibang Diyos. Hindi ako naniniwala yung, huwag naman sana magalit yung mga pare dito. Ayaw ko siya. Yung bishop, sige ako inatake. Bakit hindi atake? You know, ganito yan eh. Even if you're a Moro, ha? There is always a separation of church and state. Ni 5 centimos hindi makabigay ang gobyerno sa church, nor the church funding any program of government. Na yung mga pare, inaatake nila ako sa pulpito.
kung ganon, pag resback ko, tatamaan talaga. Ito ang tinitindigan. Dapat, ang mga pare, because of church and state, hindi sila magsabi, pare, Diyos, dito sila. Lumabas ka ng pulpito. Yan. Ako ay si Rodrigo Duterte, isang pare na palpak. At inaatake ko siya dahil yung pagpataklaw niya ng gobyerno, masama. Huwag mo itong gamitin. Kapag sinabi mo yan, siya ay demonyo at hindi na papunta sa langit at nasama pa sa mesa, in a mass, Holy Mass, yung mga Katoliko nakikinig. Pag ganoon sa ostia, sabi nila, mamatay na sana si Duterte. Tama ba yan? Magdasal tayo. When we talk to Allah dyan sa mosque. Allah, guide my life. Sana I have my family. Pero iba ang pare. Ngayon, inatake nila ako. Inatake ko itong simbahan. May tama. Ngayon, yung pare, hindi pa na... Sabi pa ng obispo, hindi daw siya maniwala na rape yung pare niya. Putang ina kayo. Galit ako eh. Bata na yung sa konbento at marami pang iba. At may iwan ako. Bibag ako ng matrix. Yung matrix na pare, sabi nila pinatay ng gobyerno. Putang ina itong Katoliko, magtahimik kayo. Kasi pagka pare pinatay, gobyerno kaagad na binabintangan kasi anti-mining yan. Pakialam ko kung anti-mining ka, anti-rabies ka o ano. Ito, namatay ito, nagmimisa. Nalala niyo si Father Mark Ventura? Kasi anti-mining, gusto ka agad papalabas ng mga left. Ito pag kayong pumasok dyan sa religion and communism can never go together. Lalo na Islam. Bantay kayo dyan. Tignan mo, investigasyon kahaba-haba. O nagpagawa, sabi ko sa polis, gawaan mo ng matrix. Bakit siya pinatay? Hinahanap namin. Lahat ng sundalo, negative. Nandiyan siya. Meron dito, Gemma. Ayaw ko sabihin yung apelyido. Wife of Bureau of Fire Protection. Big time trader. Gataran with 3 gasoline station, a member of the Seventh-day Adventist, big-time donor ni Frank. Yan. Ang sunod na babae niya, widow, townmate, being from Kandalugan, usually fetchy ride, nakikiangkas kay Father, pauwi doon sa kanilang bahay. Ang asawa, polis. Pero maganda ang gaga. Ang pangatlo, wife of Vice Mayor Richel ang pangalan. Tapos ang sunod, Marian. Strange relationship with husband. Intimate
text from father na. Nakuha kasi yung telepono eh. Sabi niya nga, paayos yung telepono, ayusin mo kasi nakasalay ang buhay ko na. Nakuha namin lahat. Ito, si Juan, Secretary Treasurer ng San Isidro Labrador. Maganda rin, no? Tapos itong si Mary Jane. Naimbestiga ito lahat. Wife of a trader in Berkawit, Gatarin. Marjorie, daughter of friend and benefactor. Wife of PNP, police assigned in ito, Paramaur. Ito, maganda talaga. Noylin, ayoko sabihin apelyido, daughter of trader, former vice mayor, friend and benefactor, Paramaur, Major Franco Arme. Hanggang dyan lang ako. Si Major Franco. Tapos dito, may NBI agent pa. Intimate texter of Father Mang. Yung, siyempre, kumusta ka? Naligo ka na? O, tapos na. Naghubad ka na? O, anong pantulog mo? Ako nag-iisip sa iyo. Tumatayo ang hypertension ko. To sa kagaguhan ninyo, is there another copy of this? Iwan ko to. Tayo na ba pagwapo? Magpare lang para ibigay mo dyan kung Katoliko para malaman nyo. Tayo mga more, wala tayo pakialam. Pero, alam mo, chismis, Makate. Libro. Basahin ninyo ito. Ito, writer ito ng CBCP. Narrator ba? Sa meeting. Marites Vitog ang collaborating. Nandito lahat ang ginawa. Altar of secrets, sex, politics, and money in the Philippine Catholic Church. Diba si Pope ngayon worldwide, pinatawag niya mga bishop lahat. Because, di sinabi ko noon, hinihipo kami. Nagkamali ako. Sinabi ko yung mga madre, ginagawa yun ang konsumo ng pare. When the Pope went to Dubai, he said that the priests were making nuns as sex slaves. Nagkamali ako. Sabi ko, basta tao lang eh. Too powerful. Tapos mahina yung... Iwan ko ito sa Katoliko. Meron po bang isa? Bigay mo doon sa Moro. Kristiyano pati Moro. Bigay mo doon sa kay kumari ko. Mari, kumusta ka? Para lumabas na ang totoo. Totoo lang naman ang gusto ko eh. Just let the truth out, period. Ako, kung makasira sa akin, pasensya. Sabi nila, ako raw ay pumapatay. Yung mga atake sa akin, kaya kami nag-away, extrajudicial killing. Kinig kayo mabuti. If we do not control drugs, then our country
will go down the drain. Alam mo, ang shabu, sige kahit diretso sa brain, a period of time, it will shrink your brain. Mga kapatid kong Moro, makinig kayo. It will shrink the brain of your children. Kayong mga yakan, makinig kayo. Para ito sa inyo. From a brother, huwag kayo niyan. Alam mo, galit ako. Kasi pag ang tatay natamaan sa droga, this family, wala na. Wala nang maghatid ng pera para pagkain sa mesa. Wala nang maghatid ng tuition sa mga bata. It becomes dysfunctional. At ilan lang ang may pera na rehab. Ang ratio ng mag-slide is almost out of 10, 2 lang ang magsusurvive sa statistics. Kaya huwag kayong magpaloko niyang droga. Pag mayroon dyan, patayin ninyo. Alam mo, ilan? Ang durugista, isabi, tama. Maghanap yan ng kakampi para gagastos sa kanyang bisyo. Hilain niya ito. Ito naman, kailangan niya sustain ng kanyang habit sa yan. Tapos ito maghanap. So marami na yan dito. So ilang pamilya ngayon ang sira? Maynila ang rami. Ikaw, sinabi noon ni Bato, 1.6 million. Alam mo, tinago nila yan. Mag-isip kayo ng unang panahon. Meron isa, dalawa, barilan dito. Pero mostly may makuha. Wala naman. Wala kong marinig, nakakalabas. Kasi nababayar ang pulis, fiskal, ang huwis. Lahat kaya niyang bayaran. Ako, fiskal o judge. Mag-retire ako siguro, makuha ko mga 15 million. Tapos may isang kaso dito sa harap ko. Bigyan ako 300 million. Hindi ko kaya tangkapin. Kaya bago lang nagreklamo ang... Pag sinabi ng judge, dismiss. Hanapan lang ng mali ang pulis. Kaya ang pulis konsumido gusto na mag-suicide. Hindi na malaman lang kung paano. Kasi ang pera is very corrosive. Okay lang yan, maggalit kayo sa amin, may sentimento kayo sa akin. Pero alam ninyo, ginagagawa ko yan para sa inyo. Wala naman akong makuha dyan. Sabi nga nila, nagpapatay ako ng tao. Ano mang makuha ko magmamatay ako ng tao? What good will it bring me if I just kill? Ang sinasabi ng mga opposition. Anong makuha ko? Pagkatapos ko, Presidente, problema pa ako. Bakit? Maraming gustong pumatay sa akin. Maraming gustong gumanti. Marami lahat. Kaya itong pare, sabi ko, galit ako sa kanila. 2 months lang akong presidente, nakita ninyo, pare, yung mga elitista sa Maynila, yung mga mayaman, gumastos, yung yellow, nag-demonstrate pati yung left. House Duterte. Mag-revolution. Sabi ko lang sa military, hintay lang tayo. Ang militar, sinabi ko, may gusto kayo sa akin, sabihin ninyo. Pag ayaw na ninyo sa akin,
alis ako. Huwag na tayo magdala ng mga baril pareho kay Trillanes parang gago. Alis ako kung ayaw na nila. Pero ginagawa ko, trabaho ko. Walang personal yan. Ako pa ano po problema para sa inyo. Ang hirap kasi dito, akala ninyo, hindi kayo kasali sa sentimento. Sila siguro. Huwag ninyong kalimutan na maranaw ang lola ko. Baski ano magalit kayo gano'n, isipin ninyo yan. Kasi tinatrabaho ko yung trabaho ko, tingnan mo, may Bangsamoro na. Sinor umalis. Sabi ko pagbalik, hindi mo yung makalabas, sabi ko sa palabasin lang ninyo. Sabi niya, mag-usap tayo pagbalik ko. Sabi ko, sige Nor. Maghanap tayo ng solusyon na yung hindi nasali sa Bangsamoro. Pero tandaan nyo to, open na yung barter dyan. Ang problema lang ngayon, noon, mas marami mga bagay-bagay na nandito na wala doon. Ngayon, mas mayaman sila. Kasi tayo dito, sige away, walang makapagnegosyo ng gusto. Kayo, wala na rin. Wala ng barter, magalit sa gobyerno, kuha ng baril, kipag-away. So sabi ko, pwede mo ninyo akong patayin ngayon na mismo, kung may nakahawak dyan na baril. Ang problema, hindi matapos ang problema ng Moro Mindanao. Baka maswerte ako at magkaroon pa ng ako. Buksan ko na, ayan, ibigay ko na sa inyo yung barter trade. Tsaka yung sa Lanao, sa Cotabato, yung Ligwasan Mars. Puro oil daw yan. Kalalaki ng kaya ng isda dyan. Hindi kami sabi niya, takot sila. Inyo yan. Yung anong makita ninyo dito sa isla ninyo, inyo yan. Kung may gold dyan sa bukid ninyo, inyo yan. Di kami makialam. Kung sakali mag-usap tayo, yung mga moderates, wag naman yung namumutol ng paano ka makipag-usap na namumutol ng wala man pag-uwi, di ka na pauwiin tapos ganun na mahirap yung ganyan pare. Alaman ninyo, that is un-Islam. That is not the work of a man who believes in Islam. Wag ninyo akong, kasi ako, yung lolo ko, Chinese, but he embraced Islam. Marami yun siyang tinuro. Ganun lang yun, pero he taught me early, definitely, brutality and cruelty is not part of it. Does not make Allah happy. Yung ano lang tayo, may dala ka ako dito nung yung mga, nandyan pa ba yung baruto o nasa ilalim ng dagat? Kaya tanapin ko uli kung ano yung nangyari doon sa mga traktor na iniwan ni Piñol. Kung nagagamit ba, kung hindi, prangkahan ninyo ako. Kung pinagbili ninyo, sabihin ninyo para tubusin natin. Saan ninyo pinagbili? Babalik ako dito. Gusto ko may makuha kayo. Kung mapunta kayo ng Maynila, ngayon magtataka kayo. Ang Cubao papuntang Pasay, just about 5 minutes. Ayaw nila ako bigyan ng pera dyan sa train. Ginawa ko yung mga sa taas na lang. Karsada na lang. Kasi kung nagsabi ako noon na presidente ako, ayusin ko ang EDSA.
may babae na senador, wala pa nga, nag-usap pa lang suggestion, sinabi na niya kaagad, wala yan, makurap yan, malaki ang pera involved yan. Kung narinig ko, sabi ko, wag na. Ayaw ko na. Hayaan mo yung EDSA, bahala kayo dyan. Hindi mo na ako dumadaan dyan. Ngayon, alam mo kaya napakahirap. Kaya kita mo ako, papunta ako sa rally ko. Proclamation. Paglabas ko ng Holiday Inn, hindi ako makaabot ng Pasay kasi hindi ako nagbabastos. Nag-ihi na ako. Nakalimutan ko mang umihi. Di nag-ihi ako. Sabi ko sa guard, Adre, pasensya ka na. Linisan na lang ninyo. Nag-ihi ako sa floor. Sabi ko, bakit ba itong putang yung blitzen itong traffic? Sa Sir, sinirahan kasi ang boulevard. Bakit sirahan nila ang boulevard? Kasi sino? Pope. Putang inang Pope yan, di pa umuwi para ekspresyo lang. Nung narinig nung mga campaign ko, paano pa ako? Sabi nila, talo na tayo. Kasi, maniwala ka na. Totoo naman po, putol na yung pantong ko niyan. Tapos, nalo man ako. Sabi ko, hayaan man. Kasi sa kanilang extrajudicial killing. Ang sinabi ko naman sa inyo, ganito, ang pagmamahal ko sa bayan ko, pati kayo. Hindi na bali kung ayaw ninyong itong Philippines. Kasama man tayo dyan sa sentimento. Pero pag sinira mo ang Yakan, ang Tausug, kung sinira mo ang Bisaya, Hiligaynon, if you destroy my country, I will kill you. Sigurado yan. Pag pinakain mo yung mga anak natin ng shabu at naging loko-loko, at yan lang ang pag-asa natin. Kasi papaaralan natin edukasyon para makatrabaho. Kasi karamihan dito sa atin, tayo mismo dito, mahirap lang. Kaya pinapaaral natin yung mga anak natin, hoping na kung tayo ay dadating yan, maniwala, taga mo sa... Magdating yan sa atin, pagtanda mo, siya yung maghungit ng lugaw sa bunganga mo. Siya yung magbili ng antibiotics. Siya yung magbili ng oxygen. Siya yung magbayad sa ospital. Pag-abot ng panahon, siya ang maggastos. Kasi ililibing yan kay Kristiyanos o Moro. Huwag mo na lang isipin yung muro-muro, Christian. Yung kapwa mo tao. Tulungan mo. At kung nandito yung mga poser dito, ang isda dito banda sa Sulusi, payat na. Kaya gawain mong magtulong kayo para tumaba. Ang nakikinig kayo ng buong Pilipinas. Turuan ko kayo. Maggawa kayo ng fertilizer. Marami bang gago dyan? Doon mo ihulog sa dagat. Parang tulingan mo pati pirit, ang lalaki. Alangan. Pagkagago ka dyan, hindi gusto mo talagang... Nandito sa pamumuhay natin, itong ayaw ninyo kasi gusto nyo magtayo ng gobyerno. Baka balang araw susunod ako sa inyo. But let it stand first. Hindi tayo maghati nakatumba yung anong paghatian natin. Ilagay natin dyan, saan niyo gusto? Panahon na? Dito. Sige, ikaw. Gusto mo maging city-state? City-state, sa Bosnia, Herzegovina,
yung sa Serb, ilang city-state yan. Total, maliit lang man tayo. O city-state, independent. Pero, kasama sa negosyo. We need each other. Baski na maubos mo yung ayaw mo. For example, why do you kill a poor Christian? Or may nagdadaan lang dyan na yakan, masuspitsahan mo, paparilin mo kasi Abu Sayyaf. Siguraduhin mo ang Sus Maria. Alam mo, that is the intention of the world is turning. In every generation, may pagbabago. Baski hindi na mo idaan sa baril pa to, mayroon talagang dating pagbabago. That is how God works. Pero sa pagkayon, yung killing, mag-usap na lang tayo. Pupunta ako sa bukid, walang problema. Sabi ko nga, harapin ko kayo doon, kaya ng mga komunista. Hindi ako lang hindi kita din kayo doon. Mamatay, takot ako mamatay. Pero, ang buhay mo nito, wala ka rin may contribute sa kapayapaan ng bayan mo. Inutil ka na presidente. Kaya ang presidente yung matakot mamatay at takot pumatay, inutil talaga yan. Walang magawa yan. Dinadaan lang sa pag-isipan nga ninyong mabuti. Total may pera man. Nabigyan naman yung BUL. May block yan sila about billion eh. Total may pera man ang Pilipinas. For want of a better term for you, wala man tayong magawa, Pilipino kayo, nayakan. Period. And you do not have to kill to find peace. Sa lahat, tingnan mo nangyari sa Syria. Alam mo, gusto ng isa, kanya. Gusto ng teritoryo kanya, ayaw talaga. Ito namang Amerikano, pinipilit niya yung konstitusyon. Pinipilit niya yung mga Congress, Parliament. Alam mo, whether we like it or not, huwag na lang tayo magbulaan. Ang Islam is feudal. At ang pinaka-konstitusyon natin ay hindi yung konstitusyon ng gobyerno. Konstitusyon ang Quran. Diyan natin mahanap ang pag-aaral sa buhay at paano natin gawin. Yun ang dapat sundan ng gobyerno. Huwag masyado niya ipilit yung election. Kasi magulo lang yan, mag-agawan lang yan sa power. Pero walang pagbabago. So if it's a Muslim place, we follow, ano ba ang applicable ng sinabi ng Holy Bible, kung saan tayo magpunta. Yun ang dapat. And it must be fair. Kung may distribution, wala ba dito? May land reform na ba dito? Kasi kung wala, ila-land reform ko to. Maniwala kayo. Each man must always be given a place under the sun. Napakalaki kaya ng mundo ngayon. Maraming tao, kukunti na lang na iwan. Kung makasiguro ko lang may isa para iyo sa mahirap na yakan o tausog na gustong maghanap buhay. O buksan ko na yung barter trade. Ang smuggling niyan, sigurado malaki. Pero alam ko na, naghahang kami ng paraan na oil. Alam mo kasi, after World War II, ang Diyos minsan hindi fair.
I don't know why. But that is just a statement. Actually, God is fair. Ang problema, binigyan niya ang Brunei, Malaysia, Indonesia ng oil. Tayo, wala. Lahat nakasabit yan. Ito, oil yan. Yan tinatapakan, silya mo, oil yan. Lahat. Kasi ginagawa ito ng makinarya. Ginagawa ng kahoy, may mandar na sumil. Nagpapaandar ng sumil, oil. Sapatos mo, ginagawa ng factory. Ginagamit ng makina. Tumatakbo, oil. Yan ang hindi binigay sa Diyos sa atin. Eh pagtaas ng asukar, pati pagtaas ng bigas, diretso yan. Kaya sabi ko, patayin man ninyo ako, ilansag ninyo ako sa cross. Wala talaga ako magawa. Because God never gave us that. Maybe for a reason. Maybe for a reason. Baka balang araw, mayroon tayo. Dito dito, itong banda dito. Sambuanga pababa. Kaya sabi ko, huwag kayong huwag ninyong ipagbili. Marami namang moro, tausog ng mga mayaman. Do not give it to others. I'm not referring really to the Filipino Christians. But huwag ninyong bitawan dyan, kaya maraming kayamanan dyan. The island itself is pagkagandang isda dito na pagkangyo. Ngayon, Boracay, wala nga. Punta ka ng Tawi-Tawi, dalhin mo yung mga turista, mabuang yan doon. Yung Boracay, wala yan. Hindi lang na-discover. Kasi magulo. Pero kung tumabi lang kayo lahat, kung mayroon kayong anong klaseng negosyo, huwag na lang yung kidnapping. Hayaan mo yung mga puti na yan man ang gusto nila. Paligid-ligid dyan sa pato, you have to take care of the, may morals. Ibabal mo talaga yung maghubad gano'n. Hindi tayo sanay dyan. Maghubad dyan sila, dyan mismo. Pero kung nangailangan kayo ng manager at walang gustong pumunta doon, tawagin na lang ninyo ako. Magtiis na lang ako. Ako na manager dyan. Titingin-tingin. Yan, that is my abay. That's why pumunta talaga ako dito. Ako lang ang presidente, sige balik. Pero mayroon kayo. Yung, Siri, yung hospital. Hindi pa natapos? Yes, sir. Matagal na. Di ba yung pinakita mo sa akin noon? Yes, sir. Hindi pa natapos? Yes, sir. Matagal na. Parang wala ng pondo, sir, na parang nagamit ng yung namahala noon. May gawain ako ha, pabilibin ko kayo. Saan si Senator Bongo? Hindi pa senador yan. Ito pa. Ito, trabahan dito. Diha. Sa atong DOH, dali, mabutang daw sila hospital dali sa Basilan. When? I will check. Pero nagsaad to, nagstorya mo, kadungog po ato, na si Doke sa aran ni Motorista. Panahon pa to ni Secretary katong babae. Sana. Dili. Pangkor na lang akong gamitin. Tama na, kaya namin. Pwede ni mo isaad na. When? This year, yun na, kung paspasa na to. Kaya man na. Kaya ganin ito. Tama rin eh. Tama rin. May katuwiran kayo talaga magalit. Totoo yan. Ako dito, kumukulo ng ko yan. The last time kami ni Cherry, sinabi ko ng so may naisip ako na pera. Ang source nandiyan na. Ito tandaan ninyo. As Allah is my witness. December, gaganan na yan ang hospital ninyo.
Meron kasi akong pera na ano. Pero, bali ito si Bong Mindanaoan to, pero actually Batanggenyo to. Yung Tesoro Barong, yan ang galing na sa pamilya Batanggenyo. Tatay niya, Chinese. Ako rin, ang lolo ko Chinese, nanay ko Maranao. Sige, ang timeline nitong gymnasium. Sorry. 10 months, sir. 10 months. 10 months. Yes, sir. Matatapos ito 10 months. Ang ospital ninyo by the end of the year meron na. At magpatayo ako ng magandang hotel. 5-star. Lahat ng Abu Sayyaf magbakasyon dito libre. Diyan kayo mag-check-in. Yawa kayo. Walang away. Dalhin mo baril mo. Para makatulog ka. Nervyos ka kung walang baril. 5-star. Para bakasyonan lang ninyo. Hindi, ospital pati ito. At magbabalik ako ng almost on a regular basis. Baka once a month. Tingnan ko lang yung progress ng trabaho. O mag-utos ako na. Huwag niya akong kalimutan, ha? Yung, kung may sobra na pera. 5-star hotel. Kompleto talaga. Carpeted. Malalim na carpet. Kama bago. Mabango. Banyo. May bathtub. Pwede ka na mag-ahit muna. Pasyal ka sa Mindanao. 5-star hotel. Pero, mahirap man tayo. 3 kwarto lang yan. Mundot-mundot kayo sino ang makatulog dyan. Alangan. Hindi ko, pero totoo. I'm talking in hyperbole. Hyperbole, instead of just saying it outright that we are really interested in your welfare. Huwag kayong sabi na, natural yan eh. Understandable sa akin na bakit kayo nag-alsa ng arma. But temper it muna. And hintayin natin. Kung tapos na itong talks, then maybe if there is still a failure and you think it's not really good enough, then bigyan ninyo. Kasi ako lang ang na-presidente na may Moro heritage. Wala nang iba. Kaya gusto ko, kakita mo, ayaw ko yung api-api, ayaw ko yung, wala akong, and you're over the breast. Ang mga Maranao, baski saan? Hanggang Abra. Naawa lang ako sa kanya, kinakausap ko yung mga mayor na, patirahin mo lang dyan sa mga kanto. Ganun yan sila. Meantime, may naalaala ako. Ayaw ko kung nandiyan ka ngayon, lumapit ka sa akin at nung eleksyon na mayor ako, si Pulong, yung anak ko, nakuha ng mga volunteer dito, mga Moro, Tausog, Patiyakan. Yung nanalo na ako, marami nang lumapit. Tapos nagpalista na sila sa pangalan kay Pulong. Sabi ni Pulong, wala talaga. Puno na ang Uli, ang Tausog o Yakan, hindi ko maano. Sabi niya, sige lang long. Yan ang sabi niya, sige lang long. Baka balang araw, malista kami. Narinig ko talaga ang... Pero kasi marami akong kasama na wala. Sabi ko, sino yung nagsabi dito? Kasi ilagay ko talaga sa bio, diyan ka muna. Dito ko magtira, tapos maghanap tayo ng trabaho mo.
Kung wala, di gawain kitang sundalo. Pero yung sabi niya, hindi ko maalaala ko ba? Kakaiyak nga. Sabi niya, sige lang long. Baka sa sunod, mayroon kaming... Gusto kong, yung niya na yan, gusto kong totohanin yan. So kung anong kailangan ninyo, bakit mo pa magnakaw? Bakit mo pa di tumawag na lang kay Cherry. Yan si Cherry, kaibigan ko lang. Tumawag kayo kay Congressman, kay Mayor. Nandito man lahat. Nandyan sila ang cellphone number. Tawagan lang ninyo ako. O magbasilan day tayo sa Malacanang. Punta kayo lahat. Totoo. Magsakay kayo ng aeroplano, yung cargo. Si 130, yung yan sakyan. Yung upuan, hindi talaga upuan sa side. Kaya sa gitna, cargo eh. Mga damit, mga yung... Pero hindi yung yung cargo na ipasok Yun yung transport ng military. Kung gusto mo, yun ang pinakamalaki. Makakita kayo ng Malacanang at baka maawa kayo sa akin. Awa, anong hirap ko para lang na hindi tayo magpatak-patak. I am inviting all of you. Kung hindi ko kayo bakwa, may pera o wala. I will, ikaw na lang, Cherry. May pera o wala, o rebelde na yakan, sige, punta kayo. Tignan ninyo. Para matuto kayo kung paano rin ginagawa ang batas. At ako sabi ko, in 10 months, meron kayong hospital. At 10 months ito. Ako by December, mag-inaugurate tayo ng hospital. Hospital diri nga na mga kwarta tanan sumisip, hindi na pwede nimo announce na mga kwarta tanan. Ready na sa tanan. Mga promises na nimo. Meron na pala eh. Ayusin ninyo ito, ha? Sayang ito sa hospital. Marami namang nurse, pati doktor na muro. Sila ang ilagay ko dito. May 10 million sa infrastructure 2018, MOA and you signed, equipment awarded delivery, for delivery, 14.72 million for equipment, 10 million sa infrastructure, MOA, DOH, wala naman itong ARMM, and LGU Basilan, signed na, 6 million equipment. Equipment awarded and delivered na Lamitan District Hospital. Yun yan, 20 million for infrastructure, MOA, ARMM. 15 million equipment awarded for delivery. 5 million infrastructure, MOA between DOH, ARMM, and LGU Basilan, Lamitan Infirmary Hospital. 10.45 million for equipment. Equipment awarded undelivered. Na-deliver na. The inventory of government hospitals in Basilan, result of the CES assessment of district hospitals in the province, which will be used for upgrading these hospitals. DOH is awaiting the following inputs from the provincial government of Basilan. Isang tao lang ilagay ko dito. Ikaw na lang, Cherry. Ito. Diyan na po na parang So, ito na lang ang problema mo. Yes, sir. Ayan o. Sa Lamitan, sa ito, sir, siya sumisip, hindi sa Isabela, sir. Mag-ilista mo na lang. Yes, sir. Thank you, sir.
labitan, sumisip, wala pa masyado. Tingnan ko. Malagyan ko rin siguro ng infirmary. Para yung mga abusayap dyan na masugatan, siyempre, masakit mayang hubag. Pakiangkiang ka na gano'n. Doon ka na lang. Sige. Nandiyan na pala. Delivered na yung iba. Yung ospital ninyo ang gusto ko talagang tapusin. At maghanap ako ng mga doktor na mga moro para magtrabaho dyan. So, salamat. Malamig pala dito. Hindi ako nakadalahan dyan. Pero sanay na kayo, no? Yung hangin, ang lakas ng... ito pa ng yawa na ito. Kala ko naman sa climate ninyo. Better. So, I cannot guarantee all of the promises done at the same time. But I can guarantee that it will be given ito, and the timeline is about December. Pero may maiwan talaga ako. In the last remaining years, mayroon ang Mindanao, pinakamalaki ang Mindanao kasi pinakakulang. Balang araw, lagyan ko kayo ng international airport. Train, yung mahaba masyado, yung buntot nandoon na sa ulo. Hindi, the train is the fastest. Walang mga lugar na walang train na nag-prosper. Maliit lang yan, train eh. Karga mo lahat. Hindi bang ng highway na ilang kote. Isa lang yan, pero kaya pinopromote namin yan train. Balang araw, mayroon din kayong train. Mag-import tayo ng mga Indian para sa mga abusayap. So, hindi na magtagal, tugot to Basilan, may ano ako doon. Sa Buanga. Sino ba ang nandito, Bong? Si Bong lang? Ito ano nga to? Nandoon na pala yung mga kandidato. Hindi man sila nagpakilala. Kalimutan mo na. Baski ako. Bakit ako So, they're waiting for me. But from Zamboanga, I'm going Manila na. Marami akong trabaho bukas. Mabuti lang nakita ako kayo. Remember, mga abusayap, kindly sleep on it. Turugan ninyo ang mga salita. Sigurado hindi ako nagkamali. Pinag-aralan ko lahat yan. It will be good if you just, slow down and kung may abuso o may kailangan kayo, sabihin ninyo. Kung pera, huwag na kayo mag-hostage. Ako na ang pupunta. Nadala kayo listahan. Si Abu Salim, siguro naman tag 100,000 each, okay na yan. Wala nang hostages. O tag 500,000 ang isa. Okay na. Okay na. Wala nang hostage. Huwag kayong magpatayan dito. Sabi ko, hindi tayo Arab. Malay tayo. Pwede ba niyang sarili yun? Huwag kayong sumunod dyan sa kalukuhan nila. Mag-detonate ng bomba, mag-detonate ng bomba. Kapwa, bumalay yan eh. Doon kayo sa mga puti, yung nag-api-api sa inyo noon, inagaw yung oil ninyo. Ano ba naman kasalanan namin? Doon kayo mag-concentrate sa kalaban talaga ninyo.
Ano yung kalaban ng kapwa niya, Pilipino? Walang kasalanan yan. Mga Malay tayo, we are Moro Muslims of the Malay race. Kaya ng Indonesia lahat. Ang nag-api-api sa mga kapatid na Arab, yung kumuha ng oil nila hanggang ngayon, pinag-aawayan pa, pinagpapatay pa sila because of the oil. Kasi pag walang oil, hindi na ikot ang mundo. That's the only reason. It's oil and nothing else. Walang-wala ang ginawa ang Pilipino. Hirap patuloy. Yung sa mga Arab natin na kaibigan, salam. Salam. Magandang gabi po.